Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 5, 2025, Wednesday. Typhoon Tino napanatili ang kanyang lakas at ngayon ay binabaybay ang Northern Palawan. Habang ang isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy na lumalakas. Alamin natin ang mga pagbabago sa track nito at yung mga lugar na posibleng tamaan ng panibagong bagyo na parating. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa pinakabagong datos, ang sentro ng Typhoon Tino ay nasa coastal waters ng Linapacan, Palawan. Kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Taglay nito ang maximum sustained winds na 120 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 165 kilometers per hour. Malinaw na nananatiling malakas ang sistema at delikado ang lagay ng panahon sa Northern Palawan at mga karatig na karagatan habang unti-unti itong tumatawid sa hilagang bahagi ng lalawigan. Pagdating sa wind signals, narito ang dapat tandaan. Nasa tropical cyclone wind signal number 4 ang northernmost portion ng Palawan. Kapag signal number 4, ito ang antas na maaaring magresulta sa significant hanggang severe na pinsala gaya ng pagbuwal ng mga puno at poste, paglipad ng yero, seryosong sira sa mga light hanggang medium structures at malawakang pagkawala ng kuryente. Para naman sa mas malawak na area, nasa tropical cyclone wind signal number 3 ang northern portion ng Palawan kasama ang Cuyo Island. Inaasahan pa rin ang moderate hanggang significant threat sa buhay at ari-arian, lalo na kung malapit sa baybayin at bulubunduking lugar. Tropical cyclone wind signal number 2 naman ang southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro at ang central portion ng Palawan kasama ang Cagayancillo Island at Caluya Island. Maaaring magdulot ito ng minor hanggang moderate damage lalo na kung sinabayan ng malalakas na buhos ng ulan mula sa outer at inner rain bands. At sa signal number 1, kasama ang the rest of Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Island, the rest of Oriental Mindoro, western portion ng Romblon at ang southern portion ng Palawan, kasama ang Kalayaan Island, gayon din ang Aklan, the rest of Antique, central at western portion ng Capiz, central at southern portion ng Iloilo at Guimaras. Minimal hanggang minor damage ang inaasahan, ngunit maaari itong lumala kapag tinamaan ng biglaang matitinding buhos. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, posibleng lumampas sa 200 mm ang ulan na mararanasan sa Palawan, partikular sa northern at central corridor kung saan dumadaan ang core at major rain shield ni Tino. Inaasahan naman ang 100 hanggang 200 mm sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Samantala, nasa 50 hanggang 100 mm naman ang posibleng umabot sa Rizal, Aurora, Quezon, Romblon at Negros Occidental. Laging tandaan na mas tataas pa ang aktual na volume ng ulan sa bundok at elevated areas at maaari pang lumala ang epekto sa mga lugar na may significant antecedent rainfall o matagal nang nababasa ang lupa nitong mga nakaraang araw. Sa track at intensity outlook, tandaan na kahit saan man dumaang eksakto ang sentro, heavy rainfall, severe winds at storm surge ay maaari pa ring maranasan sa mga lokalidad na nasa labas ng mismong landfall point at kahit nasa gilid ng forecast confidence cone. Kaninang umaga ay naglandfall ulit ang sentro ni Tino sa Batas Island, Linapacan, Palawan. Sa kasalukuyang forecast track, magtutuloy-tuloy itong tatawid sa northern Palawan ngayong umaga at hapon bago tuluyang lumabas sa West Philippine Sea. May posibilidad na makalabas ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga, November 6. Habang nasa mainit na tubig ng West Philippine Sea, inaasahan na muling magre-intensify si Tino sa susunod na 12 hours at posibleng maabot ang peak intensity nito sa labas ng kalupaan. Ngayon, tingnan naman natin ang update tungkol sa tropical cyclone na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong umaga, ang tropical depression ay nasa layong 1,830 kilometers sa silangan ng southern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour at gustiness na hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pa south-southeastward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa forecast guidance, sa loob ng susunod na 24 hours ay babagal muna ang takbo nito habang patuloy na aabante pa west at minsan ay magpapabago-bago ang kilos. Pagkatapos nito, unti-unti itong bibilis pa northwestward sa Philippine Sea hanggang Friday bago lumiko pa west-northwestward sa Saturday. Kapag pumasok na sa PAR, bandang Friday evening o Saturday,
bibigyan ito ng local name na Uwan. Mahalagang tandaan na habang malayo pa ang sistema, ipinapakita ng mga modelo ang tumataas na posibilidad ng landfall scenario sa bansa. Ngunit mataas pa ang uncertainty sa eksaktong lokasyon at timing. Malaki ang tsansang patuloy itong lalakas habang nasa dagat, posibleng maging typhoon by Thursday at may potensyal pa na umabot sa super typhoon category ngayong weekend kung mananatiling favorable ang sea surface temperature at mababa ang wind shear. Hindi pa nito direktang naaapektuhan ang ating kalupaan at karagatan sa ngayon, ngunit dahil sa kombinasyon ng paparating na sistema at posibleng northeast monsoon surge, asahan ang paggaspang ng dagat sa northern at eastern seaboard simula Saturday. Mainam na magplano na ang mga babiyahe sa dagat at bantayan ang mga gale warning. Sa Google DeepMind, ipinapakita dito yung koleksyon ng track ng iba't ibang weather model. Yan yung area of uncertainty, kaya hindi natin masasabi sa ngayon kung saan ang exact landfall point kasi malayo pa ang bagyo at marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito. Kaya napakahalaga na palagi tayong nakamonitor sa mga updates. Pagdating sa lakas, sinasabi ng mga weather models na aabot ito sa Category 5 which is the highest category of a tropical cyclone. Pero may mga forecast track din na nagsasabi na posible din itong maglandfall na nasa Category 3 level. So meaning typhoon category yan ang pag-asa. Pero malakas pa din yun. Huwag tayo magpakampante. We have to expect the worst case scenario at makapaghanda ng mas maaga habang malayo pa. Sa forecast, weather condition batay sa sitwasyon ngayon, stormy ang Palawan, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro dahil kay Typhoon Tino. Dito, possible ang heavy to intense na ulan na maaaring umabot sa torrential sa ilang lugar at hangin mula strong hanggang typhoon force depende sa inyong wind signal. Malaki ang chance ng flash floods, river flooding, mud flow at landslide lalo na sa gilid ng bundok. Sa Romblon at Western Visayas, asahan ng rains with gusty winds, moderate to heavy ang mga buhos na may kasamang malalakas na bugso. Kaya minimal hanggang minor threat to life and property ang dala ng hangin. Ngunit pwedeng tumaas ang panganib kung patuloy at mataas at malakas ang pag-ulan. Sa Batanes at Babuyan Island, maulap na may mga pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Posibleng magdulot ito ng moderate to at times heavy na buhos kaya hindi rin inaalis ang banta ng localized flooding at landslide. Para sa Metro Manila, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental at natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ng cloudy skies na may scattered rains at thunderstorm dahil sa trough ni Typhoon Tino. Kahit wala sa mismong signal, posibleng makaranas ng biglaang malalakas na buhos at matitinding thunderstorm. Sa Eastern Visayas at natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Pero tandaan, kapag severe ang nabuo, maaari pa ring magdulot ng flash floods at landslide sa maikling panahon. Manatiling ligtas mga kababayan sa maagang paghahanda at mahinahong pagkilos, may iwasan natin ang pinakamasamang epekto habang dumaraan si Typhoon Tino at habang binabantayan ang posibleng hagupit ng kasunod na sistema. Maraming salamat sa inyong panonood at palagi po tayong mag-ingat.